morning to everyone. Kajamdit and Bidet. Good morning. At sa FMD channel, May Vlogs. Rose, founder ng Congo. Good morning sa inyong lahat at sa mga lahat ng founders na nagsusuporta kay Bunso Bidet. Maraming salamat po sa inyong lahat and good morning. Ngayon po, meron lang po akong lilinawin sa mga pinagkukwento ni Auntie Piling about sa akin. Si Auntie Piling kasi meron siyang ginawang kwento na hindi naman makatotohanan. Kasi ganito yon. Meron akong isang kaibigan dito sa Hong Kong. Nakilala ko dito sa malapit sa amin. Ngayon, kinuha niya yung loob ko. Kinaibigan niya ako. So, syempre, tao lang din tayo, magkipagkaibigan tayo. Pag tao din yung nakikipagkaibigan sa atin, di ba? And so, yung isang kaibigan na to, nakipag-ano siya sa akin na hindi ko alam na ginagamit niya pala yung mukha ko, na nakikipag-chat siya sa isang residente dito na nakikipag-chat siya, and then hindi ko alam na ginagamit niya yung mukha ko. And then one day, in-invite niya ako na pupunta kami ng isang lugar na ng kaibigan ko. Sabi niya, "Bebe," sabi niya, "pwede ba tayong magkita sa NTR na ganito?" So, sabi ko, dahil wala naman akong trabaho, pumunta ako. And then nagkita kami ng kaibigan ko na to. And then doon nagtapat na siya sa akin na meron daw siyang isang ka-chatmate na picture ko ang ginagamit niya. Ngayon, ang lalaki na ka-chatmate niya ay ang pagkakaalam ay ako yon. Pero siya, yung kaibigan ko, ang nakikipag-chat doon sa kanya. And then, sabi ko, bakit mo ginamit yung pangalan ko? Sabi ko, ay yung mukha ko. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, na-inlove siya sa picture ko. Yung ka-chat niya, na-inlove sa ka-picture ko. Then, sabi siya na mag-meet sila. Then, dahil yung kaibigan ko, takot siyang makipagkita dahil hindi naman niya mukha, niyaya niya ako doon, papunta doon sa MTR na yon. So, pumunta ako kasi magkikita daw sila sa exit. And then, nung nasa exit na kami, sabi niya, "Be, kunin mo tong cellphone mo kasi nandyan lahat yung conversation namin, nandyan lahat yung yan din yung number niya, i-message mo dyan, gamitin mo tong phone ko." So, ginamit ko ang phone niya. Hindi ko alam dahil kaibigan ko at nakiusap at sabi niya hindi na niya ulitin, pinagbigyan ko siya. Sabi ko, alam mo, ayaw ko itong ginagawa mo, pero dahil ayaw ko lang na magalit ka sa akin, pagbibigyan kita ng one time. Ngayon, itong kaibigan ko, inantay niya ako doon sa loob ng MTR, pero ako lumabas ako kasi nga kinuha ko yung sinasabi ni Aw na grocery at saka ngayon, pagkakuha ko sa grocery, sabi ko, nagpaalam na ako kasi hindi naman ako hindi naman ako yung kachat niya. Then niyayaya niya ako kumain sa labas, pero hindi ako pumunta kasi nga hindi nga ako kasi hindi ko naman alam yung usapan nila dun sa kaibigan ko. So, sabi niya, sige, sabi niya, umalis ako. Ngayon, pagkaalis ko, inantay ako ng kaibigan ko doon, binigay ko sa kanya yung mga grocery. Pero itong nagtanong siya sa akin muna, yung lalaki, ano daw ang Alipay ko. Ngayon, hindi ko pwedeng ibigay yung Alipay ko kasi hindi ko naman pangalan yung kachat niya. Diba? Hindi ko pangalan. So, bakit? Ngayon, ang pinapalabas ni Aw, nanguha ko ng pera, nagbugaw ako. Ako nga yung binugaw, diba? Hoy, Auntie Piling, hindi mo alam yung yung ibig sabihin ng bugaw at saka binugaw. Ako yung binugaw. Pero dahil mautak ako, hindi ako bobo. Hindi ako nagpagamit ng tuluyan. Tapos ikukwento mo yan? Walang katuturan na kwento? Walang kabuluhan na kwento? Para lang manira ka ng tao? Hey, Auntie Piling, tignan mo nga yung ugali mo. Tignan mo yung itsura mo. Sabihin mo, butante. Sabihin mo, dugong ako. Tignan mo nga yung mukha mo dyan. Tignan mo yung mukha mo dyan sa dun sa picture nyong apat. Mga mukha kayong mga ewan. Tignan nyo yung itsura nyo. Ang galing yung mamintas, pero tignan nyo yung mga itsura nyo. Daig nyo pa yung mga yung mga itsurang mga yung ba yun, yung
Yung dugong ang mga itsura nyo. Kayo, ikaw nga ang dugong eh. Tignan mo yung itsura mo. Yung ano mo, yung hita mo, pwedeng pamalo. Pwede nang pamalo. Pag makasipa nga yan siguro ng isang upuan, matutumba. O isang puno ng kahoy, matutumba yan eh. Dahil sa kalakihan ng ano mo. Yung sapatos mo. Yung dal shoes mo. Dal shoes ko lang yan na panghatid sa alaga ko araw-araw. Pang araw-araw ko lang yan. Eh, ikaw pang international mo na yata yan. Kawawa ka naman. Kawawa kang nilalang. Yung inggit mo, hindi mo mapantayan yung inggit mo sa amin ni FFC. Sobrang inggit mo. Tingnan mo nga yung braso mo, trying hard ka na mag-sleeveless kasi sinabihan kita na ano. Tingnan mo yung braso mo. Pwede nang pamalo. Alam mo yung pamakpak ng labahin sa dagat ay sa ilog. Yung pamakpak yan pang ganyan. Ganun na yung ano mo, yung braso mo kalaki. Diba? Ang laki-laki ng braso mo. Nakakahiya. Ito naman si Lola, yung tiyahin ni Auntie Piling. Sabihin niya ipapapulis ako. Paano ako ipapapulis? Eh ako nga yung binugaw. Dapat nga ako yung magsabit sa pulis na binubugaw ako. Parehas kayong boba. Hindi kayo nag-iisip. Hindi nyo ba iniisip bago nyo ilabas sa mga bunganga nyo yan? Ang tatanga nyo, ang buboba, yung mga utak nyo nasa talampakan na. Pero hindi kita babanatan ang lola kasi parang binabanatan ko na din yung lola ko. Ayaw ko. May respeto ako sa lola ko kaya hindi kita babanatan, lola. Pero watch your word. Huwag kang makinig sa mga hearsay ni Aw. Kasi si Aw sinungaling yan. Tignan mo, ang galing niyang gumawa ng kwento, di ba? Ang galing niyang gumawa ng kwento. Believe na believe ako, ang galing niyang gumawa ng kwento. As in, grabe. Kaya natatawa ako sa kanya ngayon. Ang galing niyang gumawa ng kwento, di ba? Gagawa na nga siya ng kwento about sa akin. Malim-mali pa. Tsaka, wala naman akong dapat i-explain sa kanya tungkol doon kasi wala naman akong ginawang masama. Kaya lang, natatawa lang ako kasi gumawa siya ng kwento na hindi naman totoo. At saka, alam nyo, si FMT, hindi yan zombie. Yung mga pinagsasabi niyang zombie siya, kayo ang zombie, kayo. Tingnan nyo yung mukha nyo. Yung mga katawan nyo, parang halatadong takam na takam sa mga ano. Tingnan yung katawan nyo. Ay, nakakahiya yung mga katawan nyo. Ano yung mga katawan nyo? Mga butanding. Mga magkakasamang butanding. Siguro pag sumakay kayo sa isang sasakyan, hindi kayo kasya sa ano, yung sa tricycle na bubuhatin ninyo sa sobrang laki ng mga katawan nyo. Si Aw pa lang isang upuan na ang malamon yan. Kasi tignan mo yung mga hita niya, ang lalaki, pwedeng pamalo. Mas malaki pa nga sa puno yung paa niya yung mga binti niya. Trying hard, become sexy. She's trying hard to become a sexy. Right? Tsaka yung yung mukha ni Aw, alam mo yung mata niya, parang yung antatado. Alam niyo yung kumakapit sa sa gabi, yung gabi na malaki yung mata, yung kumakapit sa gabi, ganun ang mukha ni Aw, yung mata niya. Tingnan niyo, titigan niyo, pagmasdan niyo. Kaya dapat siya magano na lang siya, iparitoke na lang niya yung mukha niya. Yung mga pinamimigay niya kuno, dapat yun na lang ang gamitin niyang pamparitoke sa mukha niya, pampaayos sa mukha niya. Ingit na ingit sila kay FMD. Ingit na ingit sila, grabe. At saka itong sasabihin ko sa inyo, tanong ko nga, bakit galit na galit kayo kay Bunso? Bakit na galit kayo kay Bunso? Wala namang ginagawa yung bata sa inyo. Hindi
Hindi naman kayo sinasagot ng bata. Nagpaliwanag na yung bata. Nagpaliwanag na yung bata yung mga sinasabi niyong in-scam niya na hindi naman siya. Hindi niya fault yun. Pinaliwanag na nga niya, hindi niyo pa naintindihan. Palibhasa mga bobo kayo, mga tanga kayo, mga utak niyo muron. Kaya hindi kayo makaintindi. Hindi kayo nakakaintindi. Kasi mga bobo kayo, hindi niyo naintindihan yung paliwanag ng bata. Tsaka bakit ba kayo nangunguna? Porque magtratrabaho sa Maynila yung jowa niya, sasabihin niyo na mabubuwag na. Mas magaling pa kayo sa kanila. Ang gagaling nyo naman gumawa ng mga kwento. Napakatalino yung gumawa ng kwento. Yung mga bibig nyo matalas pa sa ahas. Alam nyo yung dila ng ahas na gumaganyan, yung ahas? Ganun yung mga dila nyo. Tuklaw ng tuklaw. Na wala namang kabuluhan yung mga tinutuklaw. Para lang kayong yung mga lahat ng mga sinasabi nyo na na galing sa mga bunganga nyo, lahat ay ina-apply ninyo sa sarili nyo. Kayo yan eh. Nag-reflect lahat sa mga sarili nyo yan. Yung mga pinagsasabi ng antipiling na yan, antipiling na mabaho. Sigurado sa antipiling yan, nagpuspus yan ngayon ng katawan kasi ayaw niyang maamoy ng mga siguraduhin mo lang na kinuskus mo yan. Tignan mo yung legs mo, oh. Tignan mo. Diyos ko. Para ng isang puno. Yung legs mo parang yung yung isang puno ng nara. Kaya tumigil-tigil kayo, putang ina yung dalawa. Wala kayong At saka hindi ako nagpapasikat, no. May YouTube na ako dati, pero hindi ako nagpapasikat. Sinasagot ko lang yung mga binabanat nyo kay FMT dahil yan kaibigan ko. Kinakapatid ko. Kaya sinasagot ko at nasaktan ako kasi siya lagi yung araw-araw na kasama ko. At alam ko ang ugali niyan. Hindi yan plastic. Galit na galit kayo kasi pinagtanggol ko siya. Galit na galit kayo. Kasi kahit katulong kami dito, mas maganda pa kami kaysa sa pagmumukha nyo. Hindi naman kami nagsasabing magaganda kami, pero mas alamang kami sa mga pagmumukha nyo na parang mga kinalyo. Parang mga kalyo-kalyo yung mga pagmumukha nyo. Ganun ang mga mukha nyo. Bakit hindi na lang kayo magsalamin? Salaminan nyo yung mga pagmumukha nyo. Tingnan nyo yung mga itsura nyo kung anong klase ng pagmumukha meron kayo. Huwag kayong namimintas ng mga kapwa nyo. Ako, sasabihin mo na dugong. Eh, ikaw yung dugong. Tignan mo yung legs mo. Tignan mo yung legs mo. Yan ang legs ni dugong. Tapos sasabihin mo ako yung dugong. Manood ka. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Yung sinasabi mong dugong, yun yung sarili mo. Ha? Ate Pileng? Hindi ka nahiya? Hindi ka nahiya sa sarili mo? Kung talagang supporters ka ni Bunso, ikaw naman, Lola, manahimik ka, huwag kang makikinig sa mga hearsay ni Auntie Piling, kasi si Auntie Piling, piling yan. Naghahanap yan ng kakampi, kasi si Auntie Piling, hindi yan matahimik ang kaluluwa niyan. Hindi yan nakakatulog. Wala na siyang peace of mind. Ngayon, nakahanap siya ng kasama niya kasi ikaw, binibigyan niya, di ba? Sinusuhulan ka niya para manatili ka sa kanya. Isa ka ring mukhang M. Kakatawa kayong dalawa. Bagay kayo. Auntie Piling at saka Lola. My grandma. Grandma na lang tawag ko sa'yo. At saka si Auntie Piling. Auntie Piling. Nakakalungkot si Pero yung mga picture nyo, ang gaganda. In fairness. Pare-parehas ang size.
Alam niyo rin yung pag ano niyo na, yung pag-post niyo, nagmula sa triple XL, triple XL pababa. Si Auntie Piling yung legs niya, napakalaki, pwede nang pamalo, at saka yung mga, yung ano, yung braso niya, pero pwedeng pamalo sa ano, pwedeng pamalo sa, yung alam mo yung panlabas sa ilog, yung pamakpak ba yun. Nakakatuwa siya, as in. Basta ang galing niyang gumawa ng kwento, sinungaling, inuud na yung bunganga niya, sa ano, kagagawa ng kasinungalingan. Masyado siyang sinungaling. Ang galing niyang gumawa ng kwento, di ba? Ginawa niya ng kwento yung kwento ko na hindi naman makatotohanan yung ibang pinagsasabi niya. Hey, Auntie Piling, kaya kong humanap ng pera dito sa sarili kong kayod. Mag-make up lang ako. Ayan o, magganyan lang ako. Ganyanan ko lang yung mga tao. 100 na yan ang isang mukha, kaya wag ka. Wag mo kaming minamaliit ni Marilo porket mga katulong kami dito. Si Marilo, mag-photographer lang yan. Malaki na ang kita niyan. Kaya wag ka. Wag mo kaming mamaliitin dahil kami naghanap kami ng sarili naming pera dito. Hindi kami umaasa sa iba. Bakit gaano na lang yung pagkainggit mo kay FMT? Tanungin nga kita. Bakit? Sobrang inggit mo sa kanya. Alisin mo yung inggit sa katawan mo, be. Baka mabawas-bawasan naman ang pagkataba mo pag ninalis mo yung inggit mo. Napakatawa mo na, napakabobo mo pa, masangsang pa yung amoy mo. Sama-sama na lahat. Kaya lahat ng pinagsasabi mo dyan sa live ni ano, nagre-reflect lahat sa katawan mo yan. Sa'yo lahat yan, naka-ano. Ito naman si Lola, na puro hearsay mo, ay nakikinig naman na hindi niya inaalam kung may katotohanan talaga o wala. Nakakatuwa ka rin, Lola. Huwag kang mag-hearsay ng mag-hearsay. At saka huwag mong babanatan kasi pinapasikat mo ako. Papasikatin mo ako, wag. Kasi hindi ko hangad na sumikat dahil lang sa kabalahuraan at saka sa mga kasamaan ng bunganga mo. Tangina mong matanda kang ngayop ka. May sarili akong mundo. May sarili akong paninindigan sa buhay ko, hindi yung ano. Nag-live lang ako, nagpakita lang ako dito kasi sobra ng pambabalahuran nyo sa kaibigan ko, kaya nasaktan ako. At saka pambabalahuran nyo doon sa bata na hindi naman ano. Nanonood ako sa mga video niya, naaawa ako sa pinaggagawa nyo, pero ini-ignore niya kayo kasi hindi niya kayo mga ka-level up kasi ang mga utak mo ron. Hindi kayo pinapatulan ng bata kasi pag pinatulan kanyo, para nang ka-level niya kayo, kaya hindi siya pumapatol sa inyo kasi hindi kayo magkaka-level. Kasi kayo mga utak mo ron. Utak bobo, utak tanga. Ang mga utak nasa talampakan, mga hayop. Hindi kayo pinapatulan ng, hindi nyo ba napapansin? Ini-ignore kayo ng ano? Ini-ignore kayo ng magkalabtim kasi hindi nyo sila kapantay. Hindi nyo sila kaparehas ng utak kasi kayo utak bobo, utak tanga. Ang alam nyo lang mang-away at mambalahura. Ang bobobo nyo. Tapos papangunahan nyo pa yung bata. Kung anong mga nakaraan niya, pinagkakalkal nyo. Hindi nga niya kinakalkal ang mga buhay nyo. Ang tatanga nyo, ang bobobo nyo. At yung mga kasama nyo mga iba dyan na hindi naman kagandahan ang mga mukha, mga lola na, di na lang mga apo ninyo ang asikasuhin nyo.
Mga apo yung asikasuhin nyo, hindi yung mga mukha namin ang inaasikaso nyo. Maghugas kayo ng mga bilat nyo kasi baka hindi na kayo naghuhugas niyan. Mga bilasan na yan dahil sa kakabang nyo sa mga live na yan. Dahil siya, kahit maghugas ng bilat, amoy na amoy yan, masangsang yan. Dahil ang amoy ng mataba, dahil sobrang taba niya, yung amoy niya, hindi na niya kayang alisin. Nakakapit na sa katawan niya yan, malansa. Kung gaano kalansa yung ugali niya, ganun din kalansa yung amoy niya. Pasangsang. Trying hard sexy. Tingnan niyo yung itsura niya. Nakakatawa. Inalis niya yung jacket na pinagtatawanan ko. Pero tingnan niyo yung suot niya. Pambahay ko lang yung parang suot niya. Ah, ginawa ko na palang rags. Yung ganong suot niya. Sky blue. Ang tanga-tanga niya talaga. Wala siyang maibanat sa akin, kaya ganyan siya. Oy, aw. Magbanatan tayo sa personal. Gusto mo? Parehas tayong mawawalan ka din ng kahit presidente ka dito. Pag pumatol ka ng mga ganyan-ganyan na nananakit ka ng kapwa mo, mawawalan ka din ng ng license, ng dito, ng ID. Hindi ako tanga. Hindi ako bobo. Walang pinapanigan ng batas dito, kaya huwag kang ganyan. Huwag kang magmayabang dahil parehas tayong alien dito sa Hong Kong. Maliit lang ang mundo natin, magkikita pa rin tayo. Bakit hindi ka makipagbanatan ng personalan? Hindi yung ganyan. Matapang ka lang sa type kasi bobo ka, tanga ka, animal ka. Yung ugali mo masangsang pa sa amoy ng isda. Yung mga inggit nyo, tanggalin nyo.